So ito pala yung motor na bubuksan natin mamaya, no, yung CVT, no. So ganyan talaga yung tunog niya guys pag umaga. So yung mga ganyang tunog is natural lang ho yan. So huwag kayong mag-alala. So nandito na tayo sa bahay, no. So may napansin lang ho ako dito guys na tungkol sa CVT natin, no. So kung makikita nyo yung butas dyan, hindi ho totoo na yung dumi ng CVT is naiipon, no. So nailalabas ho yan. So kita nyo yung butas na yan. So dyan lalabas yung mga alikabok at dumi ng CVT natin, no. So yung nasa mindset natin is naiipon yung alikabok sa loob. So hindi ho yan totoo. Dyan ho yung dinudukot ko ho, yan. So maitim siya. Kaya yung mga iniisip natin na naiipon yung dumi sa loob ng CVT, kailangan magpalinis. So mali ho yun guys, no. So kailan ko lang nalaman to. So ito yung loob niya, no. Binuksan na natin. So diyan ho dumadaan yung dumi, no. May butas na yan. Na-discover ko lang to guys nung ako na yung naglilinis ng CVT ko, no. Bumili lang ako ng tools sa online. Mas maganda sana guys kung may wireless tayo na torque wrench, no. So hindi pa ako nakabili ngayon. So yung binili ko muna is yung manual muna. So pabaklasin ko muna to guys. So magpapalit ako ngayon ng torque drive oil seal, no. Kasi may ano na yun, may sira na siya. At saka yung o-ring nya, yun yung papalitan ko, no. Kaya ako tinanggal yan. Pag nagbabaklas ako guys, hindi na ako bumibili ng mga CVT cleaner, no. Kasi dagdag gastos lang yan. Kasi yung isang malaki nun is 150, nasa 150. Kasi yung maliit hindi yun kasya sa CVT natin pag yun ang ginamit natin pag maglinis, no. So ako hindi ko na nililinis yung CVT ko pag nagme-maintenance ako. Pinupunas-punasan ko na lang yan. Wala namang kinalaman yan sa dragging. Wala namang dragging guys. Yung alikabok hindi yan makakapasok sa CVT natin kasi malakas yung ikot ng natin, no, belt na ilalabas na yung dumi sa CVT natin. May dalawang butas yan eh. Yung pinakita ko kanina, doon yun lalabas yung mga dumi at alikabok. Yung naman, tataka kayo kung bakit may dumi. So galing ho yan sa torque drive natin, yung grasa na nilalagay natin, no. So tumatalsik yan sa CVT natin pag matagal tayo nakapag bukas ng CVT natin. Makikita natin is tuyo na siya. So sa akin medyo bago ko pa lang kasi binuksan to, kaya maitim yung CVT ko, pero hindi pa siya tuyo, no. Medyo basa pa yung grasa. Nung bago pa lang yung motor ko guys, yung nasa isip natin is magpapalinis na tayo kasi marumi na yung CVT natin, baka magkakadragging. So ako ngayon hindi na ako naniniwala sa dragging guys, no. So hindi totoo yan. Wala namang dragging yung mga scooter natin. Hindi pa ako nakaranas ng dragging, no. So pag bagong linis kasi yung natin CVT, pag yung sigonyal niya nalagyan ng maraming grasa, so medyo madulas talaga yan sa una, no. Kasi basa pa yung pero pag natuyo na yan, mawawala din yan. So ako hindi ko na dinadamihan masyado yung torque drive ng grasa, no. So ang nilalagyan ko lang is yung
yung bearing lang, yung dalawang bearing, no. Yun lang yung lalagyan ko ng grasa, tsaka yung ano niya, pin, doon lang ako naglalagay. So guys, may isi-share lang ko sa inyo, no, para hindi kayo magastos ano pag nagme-maintain kayo ng CVT nyo, no. So ako nagpapalinis lang ako pag ano, no. So kasama na kasi yan sa ano, lilinis, no, pag nagpapalit tayo ng ano, mga parts ng CVT natin, no. So katulad ng mga bola or drive belt tsaka bearing. So yan lang yung madalas na or madaling pinapalitan, no. So yung torque drive, yung male at female magkasama yan, no. So matagal ho yan bago palitan. So sa akin umabot ng 56 kilometers, no, bago ko na palitan yung torque drive ko, kasi may kamahalan kasi yung torque drive guys, no. Nasa mga 3,000 ho yan, no. Hindi pa kasama yung mga ano dyan, clutch assembly, torque drive lang, no. Kasi guys is na experience ko na tong may isang beses ako nagpalinis, no. So ngayon yung pera ko is sakto lang ang budget sa panglinis lang, no. So ngayon katapos ng malapit na matapos ng malinis, so tinawag ako ng mekaniko. So sinabihan ako na yung ano mo palitin na, no, yung bola mo palitin na. So yung pera mo is sakto lang pang linis. So babalik ka na naman sa ano susunod na linggo, no, kasi nga sinabihan ka na palitin na, no. Kasi pag baguhan pa lang tayo sa scooter is maano agad tayo, no, paranoid agad tayo, no. So ngayon nung nakabili ulit ako ng pyesa, bumalik na naman ako. So another gastos na naman yun, no. So bawat baklas kasi ng CVT natin guys pareho lang ng presyo yan sa palinis natin, no. Kahit magpalit ka pa ng belt or bola, parehas lang yung ano niyan, labor, no. So mapapagastos ka talaga pag hindi mo binantayan yung ano natin, no, yung CVT natin. Napunto ko dito guys is huwag kayong palinis sa mga CVT nyo, no. So walang kinalaman ho yan sa dragging, wala akong dragging, kayong maniwala dyan. So bantayan nyo lang yung ano nyo, yung mga pyesa nyo kung palitin na, no. Halimbawa sa drive belt, no. So makikita nyo naman yan doon sa manual ng motor natin kung brand nyo yung nabili mo, no. So nasa mga 24,000 nakalagay doon. So sa akin nasa 25k ako bago ko pinapalitan yung drive belt ko, no. Mga bola matagal yan bago palitan, no. May isang taon yan, no. Bearing, no, dalawang bearing yan yung madalas madaling masira din yan. So malalaman mo naman yan pag may tama na yung bearing, kasi pag inikot mo yung gulong is maingay, no. Tsaka yung torque drive pag nasa mga 40,000 pataas na, so medyo nag-iingay na rin yan, no. So yan lang naman yung ano dyan kahit hindi ka laging nagpapalinis, walang problema yan. Pakinggan nyo yung tunog kahit hindi ko nalinis, no, wala namang ingay. So ibabalik ko na yung ano guys, no, cover ng CVT natin, no. So yan lang ho yung may share ko sa inyo guys, no. So sana ay may nakuha kayong tips sa mga sinabi ko, no. So ayan, natapos na yung ano natin, no. So papaanda rin natin guys, pakinggan nyo kung may ingay ba, no, kahit hindi natin nilinis, no.